Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng fluffy mocha chiffon. Ang mga ingredients natin ay egg white, 5 piraso, asukal, 75 grams, cream of tartar, 1/2 teaspoon, egg yolk, 5 piraso, asukal, 75 grams, mantika, 1/2 cup, gatas, 1/2 cup, kape, 2 teaspoon, cocoa powder, 1 tablespoon, cake flour, 150 grams, baking powder, 1 tablespoon, at asin na 1/4 teaspoon. Sa ating bowl ay ilagay na natin ang ating mantika, gatas, asukal, egg yolk 5 piraso, baking powder, asin, coffee stick 2 piraso, cake flour 150 grams, at kapag nilalagay natin ito ay kailangan talaga itong salain at syempre isabay na rin natin dito ang ating cocoa powder. Kailangan po natin itong salain ng maigi para po wala pong buo-buo ang ating gagawing cake. Pagkatapos naman ay atin na itong haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay dito. Kailangan din po nating haluin para po pag atin na po siyang i-mixer, hindi po siya sumabog. Yan po ang isa sa mga dahilan. Haluin lang po natin ng haluin mga ka-bakers. Yan, napakagandang exercise po talaga ang pagbe-bake at ang pagluluto. At dahil malapit na po tayong matapos ay i-ready na po natin ang ating hand mixer at atin na po siyang i-mix. Yan. I-mix na po natin ito ng maayos at kailangan po talaga is matunaw po talaga ang lahat ng mga buo-buo pa. At eto na po ang texture na hinahanap natin mga ka-bakers, kaya naman iset aside lang po muna natin ito sandali. Sa atin pong mixer bowl ay maglagay na tayo ng ating egg white na 5 piraso, cream of tartar. Buksan lang po muna natin ang ating mixer at hayaan po natin itong mag-mix hanggang po sa umalsa na po ito. At dahil umalsa na po, ay ilalagay na po natin ang ating asukal ng dahan-dahan. Pwede nyo naman pong ilagay ang asukal ng nakapatay na po ang ating mixer. Pero sa amin po, mas prefer po namin talaga siya ng nakabukas pa. Pero kung gagawin nyo naman po na nakabukas pa, please po magdahan-dahan lang po tayo at magdoble ingat. At eto na nga po ang texture o consistency na hinahanap natin. Kaya naman po atin na po itong alisin. Yan. At ilagay na po natin ito sa una nating minutes. Yan. Dahan-dahanin lang po natin para po masigurado po natin wala pong mangyaring tapon at malagay po lahat. Pagkatapos naman po nating ilagay ay atin na po itong haluin. Haluin ng dahan-dahan. Yan. Kapag hinahalo po natin siya ay kailangan po isang direksyon lang po ang paghahalo nito. Yan. At syempre po dapat po haluin natin ulit ng may pagmamahal. Kasi nga, ang taong nagmamahal ay nabubusog. Ako lang po yung may sabi nun. Pero syempre, ang pinagmamahal ka ng totoo, lalong sumasap naman po talaga ang pagkain. Di po ba mga ka-bakers? Pagkatapos po nating haluin ay kukuha na po tayo ng ating molde or pan na size by 8 by 3. Yan po ang size 8 by 3. At atin na po siyang ilagay at syempre pagkatapos ilagay ay atin na po siyang ayusin at pantayin. At pagkatapos po nito ay kukuha po tayo ng ating tray at maglalagay po tayo ng tubig na 1/2 cup. Atin na rin po siyang itaktak ng kaunti para po mawala ang bubbles. At syempre naman po mga ka-bakers, atin na po itong ilagay sa ating oven. Ang oven temperature is 160 sa taas, 220 sa baba, at ang baking time is 55 to 60 minutes. Pagkatapos naman po noon ay eto na po siya mga ka-bakers. Yan ang ating mocha na fresh na fresh. At syempre kailangan din po natin itong palamigin ng bongga mga ka-bakers. Yan. Tsaka po natin hiwain. At yun na po, atin na po siyang ilipat, no? At tcharan! Yan na po ang ating finished product. Ayan, napakaganda, napaka-demure, napaka-cutesy, at napaka-yummy. Yan na po ang kanyang itsura mga ka-bakers. Yan.
Di po ba nakakatakam ang kanyang itsura? Marami din po ako nakain nito at hindi ko na din po nabilang. At syempre, hiwain na natin yan. Yan, napaka-fluffy, napaka-yummy, at sobrang mabenta po talaga to kung gusto niyo po itong gawing pang negosyo. Pwede rin po itong ipare sa kape, sa spaghetti, sa kahit na anong ulam, or sa kahit na anong pagkain ay talaga pong swak na swak po ito. Kaya ano pa pong hinihintay nyo mga ka-bakers? Halina't gawin din! At ang ating food for the soul ngayon ay ang mga Romano chapter 5 verse 8. Datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan, pati ang buhay mo'y kanyang iingatan. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo nasaan ka man. Mga ka-bakers, lagi po nating tatandaan na kahit na ano pa man ang ating kinakaharap sa buhay, nandyan lamang po ang Panginoon, nandyan lamang po si Jesus Christ para gumabay sa atin. Maraming salamat po sa inyong suporta mga ka-bakers. Hanggang dito na lang po muna ako. Goodbye at ingat!